Hello guys! Welcome uli sa channel ko. Sa ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern para sa simpleng blazer. Katulad po ng makikita nyo sa thumbnail ko, sa intro, yung suot-suot ko po na blazer. So, tara, umpisa na natin. Ang gagawin kong sukat, ang shoulder ay 14, ang bust line 36, waistline 28, first hips, kasi hanggang doon lang yung length ng blazer, 32, figure, 9.5 hanggang sa bust point. Then 16 yung figure sa front at ang haba ng blazer ay 20, figure ng likod 14, haba ng sleeve 14 din, arm 12, at yung dito sa dulo ng sleeve ay 9 inches. Puro po siya inches. Armhole 17. So yan po, umpisahan ko na. Unang-una po, katulad ng palagi kong pinapakita pag nag-umpisa, guguhit tayo ng L. Uunahin natin yung likod na party. Yan po. L. Susukatin na natin yung shoulder, 14, kalahati, 7 inches. So, markahan na natin dito. Down tayo ng 1 1/2. Sukat tayo dito ng 3 inches mula sa guhit. Mula sa guhit na to, 3 inches. Papunta rito para sa neckline, sa likod, bandang likod. Then, guhitan natin to. Ito na yung gamitin ko, yung tape measure. Tapos, taas tayo ng 1 inch. Yung ginagawa ko. Gamitan ko na. Baba tayo dito ng 3/4 or 1 inch pwede rin. Wala naman tong collar. 1 inch. Tapos, idiretso natin ng ganyan. Sukatin natin yung figure ng likod, 14. 14 hanggang 20 yung length ng blazer. Guhitan natin yung waistline, yung mark ng hanggan ng waistline. Then yung mark ng haba ng blazer. Tandaan natin yung point ng bust point, kahit sa harap siya, pero tandaan natin dito sa likod, 9.5, ganyan. Sukatin na natin yung bust. Yung bust line niya, 36, hatiin natin sa 4. So, ang kalahati ng 36, 18, ang kalahati ay 9. 9. Waistline, 28. Kalahati, 7. 1/4, 7. At 1 1/4 na tags. At yung sa first hips, 32. So, 1/4 niya ay 8. Kulang siya sa, dagdagan natin, gawin na natin 34. Kasi hula ko lang naman ito, mali siya sa 34, 8.5. So, ayan. Guhitan na natin to yung side. Ganyan. Tandaan ko muna yung ito. Kunin natin yung armhole. Yung armhole, 7 yung yung shoulder. Kahit itapat natin, 7. Pasok natin ng konti lang, mga 1/4. Tapos guhitan natin ng ganyan. Mula sa guhit na to, taas tayo ng mga 1 1/2. Tapos, i-curve ko na siya. Ayan. So, ito na yung likod. Ngayon, guhitan ko lang yung dart or tacks. 4 inches or 3 3/4. 3 3/4. Guhitan yung straight. Tapos, umpisa sa waistline dito. Taas tayo ng mga 8 inches.
At guhitan na natin yung pinakalaki ng tax. Nagdagdag tayo ng 1 1/4 dito. So 1 1/4 din yung babawasin natin dito sa baywang. Ganyan. Ngayon, yung tax na to sa likod, pwedeng wala nito. Ang gagawin natin, kasi blazer, minsan hindi ako naglalagay niyan. Ang gagawin natin, kung wala nito, kung hindi kayo gagamit nito, dito natin babawasin sa may tahi. Bali, magkakaroon siya ng cutting dito. Gusto ko may cutting dito kasi blazer siya. Maganda yung may cutting dito. Kaya pag tinaba sa tela, putol talaga yung likod na yan. So, kung wala nito, ang gagawin natin, ipapasok natin ng konti dito, yung kalahati ng tax. Pasok natin dyan. Hindi ko naguguhitan para hindi marumi dyan. Tapos dito din. At yung kalahati naman, dito naman sa bandang side, bawasin naman natin, bali mas kukurve siya ng ganyan. So halos parehas din, ang kinaganda lang, malinis siya, malinis dito. Yung korte niya nasa gitna lang. Tatabasin ko na muna to, at susunod na yan. Ito po, nagupit ko na, ayan. At minarkahan ko ng lapis yung pasok na guhit, kung sakali na walang tak sa gitna. Ganyan po ang mangyayari. Ayan. Ayan siya, yung side. Ngayon, ang gagawin natin para sa harap, itatapan natin dito. Straight din tong papel. Straight na siya. Ipantay lang natin tong likod. Wala tong allowance yung likod. Ipantay lang natin. Hindi na tayo magbibigay ng allowance para sa overlap sa butones. Kasi open naman to. Wala tong butones. At saka medyo may puwang siya sa harap. So, babawasan pa natin tong harap na to mamaya. Ipantay natin ganyan. Lagyan ko muna nito. Tapos, ititrace na natin yung guhit sa balikat para sa harap. Ito. Trace natin to. Then, yung katulad ng tinuro ko dun sa una, mula dito sa guhit na to, papasok tayo ng mga 3/8 or 1/4, ganyan. Hindi siya pantay, pasok siya. Tapos, itatapat ko to doon para makuha yung shoulder ng harap. Ito. So, ayan na siya. At kukunin ko na rin yung haba. Ititrace ko yung haba. Magdadagdag lang ako ng mga 1 cm dito sa gitna. Ito. Tapos pantay siya doon sa bandang side. So medyo nakababa ng konti yung sa bandang gitna. At tatandaan ko na rin yung sukat dito sa side. Pagkatapos, ito na rin yung sa side. Susundin na rin ito. At yung harapan talagang may tuck siya. Napahaba. Gagawa pa kasi ako ng isang harap na ang touch niya, ang dart niya yung dito sa side. Pero ito ngayon, yung pag ganun din, pahaba din. So ayan na, na-trace ko na yung side. At dito naman sa harap, papasok ka ng 1 cm. So gaganyan ka. At ito-curl na din. Yan. Ito, tatanggalin ko na. Ayun, sukatin na natin yung bust point, 9.5. 16 yung figure. Tapos 20 yung haba. Tama naman siya doon. At mamarkahan na natin yung ng guhit itong mark na ginawa natin. Ganyan. Magsusukat ulit tayo dito ng 3 3/4 katulad yung sa likod. At guguhitan natin yung tucks. At guhitan natin yung tatahian ng tucks. Ayan. Medyo 1/4 doon sa baba. Hindi siya sagad na sagad sa guhit kasi para hindi nakaangat yung harapan.
nauubos na ang printer ko. So, ayan po. Mayroon na siyang box. Ngayon, babawasin na natin yung dito sa harapan kasi may open yun sa sa harap, hindi man yun sarado. Magbabawas tayo ng mga 1 inch mula sa gitna. So may puwang siya na 2 inches. Pero pagka suot-suot na, lalaki pa yun pag gumagalaw-galaw tayo. Parang pagtingnan mo, napakalaki ng puwang niya pero mga 2 inches lang talaga ang nabawas doon. 1 inch magkabila. So bawas tayo ng 1 inch, ganyan, diretso na dito. Tapos dito, medyo i-curve na lang natin. Papunta doon sa neckline. Ganyan. Tapos, unahin na natin yung mula doon sa may shoulder. Ganon. At ayusin na lang natin ang cord na mag-connect siyang dalawa. Ganon siya. So, yan na po yung side ng harap. Ang susunod yung sleeve na lang. Gagawin na natin yung sleeve. Ganon pa rin. Level natin dito yung straight ng L square. Tandaan natin dito sa taas. Kunin natin yung sukat ng sleeve, 14. Tandaan natin doon, 14. Umpisa dito sa taas. Magda-down tayo ng mga 5 inches. Guhitan natin. Ngayon, yung sukat ng arm na 12. Kasi ang itong design niya, medyo may siya sa taas. Parang may pleat siya or shearing dito sa bandang taas. Medyo maluwag-luwag lang dito sa bandang kilikili. So, imbis na 12, gawin na lang natin itong mga 13. So, 6.5. Tapos, yung pinakababa, 9 yung sukat natin. inches, kalahati, 4 1/2. Yan po siya. I-connect natin doon. Tapos yung armhole, ganito natin. Guhitan natin ng ganyan. Tapos, marka natin yung kalahati. I-curve natin. Pasok tayo doon ng mga 1 cm. At labas tayo ng 1 cm. Ito po yung normal na tailored na sleeve. Kaso yung design niya, mayroon siyang shearing sa taas, kunting shearing or pleats. So, tataas tayo ng kahit mga 1 inch. Kaya nagbigay ako ng kunting allowance pa doon. Ito, okay na to. As is siya dyan. Tapos, itataas natin dito ng konti na 1 inch. Ganyan. Tapos, lalabas din tayo dito ng, umpisa dito sa gitna. Lalabas na din tayo ng konti, halalay siya, papunta doon sa taas na 1 inch na binigay natin. So, magiging ganyan siya. Para mag-puff siya ng konti doon sa taas. Konti lang naman. So, ayan na po yung sleeve. Kung ang armhole nun ay 17, may matitira siyang pang pleats. Yun na lang po ang isi-shirt or pleats para magkaroon siya ng puff na konti. So, ayan po. Kung halimbawa, pagtabas nyo ng ganito, kulang yung size niya, pwede nyo naman dito dagdagan sa bandang, dito sa bandang kilikili. Dito. Basta yung sukat dito, sa bandang siko hanggang doon sa may baba, iyan na yan siya kasi pangit pagka maluwag. Pero yung dito, pwede nyo pang i-adjust tapos medyo pa ganun din ng konti. Pero yung taas niya, iyan na yan kasi pagka sobrang dinagdag nyo, pangit naman. Hindi na siya katulad ng design nyo. So, yan po. Panoorin nyo po ng buo at pakishare na lang para
malaman din ng iba, matuto sila. At paki-subscribe na lang sa mga hindi pa nag-subscribe at pakipindutin yung bell para updated po kayo o sila sa mga susunod pang video. Thank you. Ipapakita ko naman ngayon yung ibang klase ng paglagay ng dart sa harap, yung tax. Hindi siya yung katulad yung una kong ginawa. Ito, hindi siya yung ganito. Bali, ang dart niya mapupunta dito sa side. Wala na yung ganito. So, ang likod niya, ganun pa rin. Pwedeng walang tax, pwedeng mayroon. At itong gagawin ko ngayon, medyo mas maiksi yung likod. Ang haba niya sa front ay 20 pa din. Pero dahil sa inuna ko yung likod, mas maiksi siya ng 2 inches, mga 18 lang. Pero yung sukat niya sa harap, ganun din. Kasi mas mahaba talaga yung sukat ng harapan. So, ganun din ang proseso. Itatapat nyo dito, ganyan. Tapos, ibabakat nyo ititrace nyo yung linya sa shoulder. Katulad din nung nauna. Ganyan. Tapos, papasok kayo dito ng mga 3/8. At itatapat nyo to doon. At yung haba na 20, kukunin natin. Yung haba na muna. Kukunin natin yung 20 na haba. Pag sinukat natin yung customer, talagang yung tao, talagang 20 yung sukat natin. Sa harapan kasi tayo kumuha. Pero dahil sa yung likod, mas maiksi yung sukat niya. Kaya ito, mas maiksi na to. Nasa 18 lang. Ngayon, tandaan din natin yung sukat dito sa may bust niya. Yung doon sa likod. Ibabakat natin. At yung doon sa harap, ganun din. Ibaba natin ng ganyan. Kunin natin yung sukat niya. Tandaan din natin doon. Pagkatapos, pwede na natin itong tanggalin muna. Ayan pa lang yung mga tanda, yung mga mark. Kukunin natin yung bust point, 9.5. Dito. Bali dito tatama yung paganyan na dart. Tapos ayan yung tanda natin sa bust niya. Mayroon na doon sa hips. Ngayon, 9.5. Figure sa harapan, 16. Kasi yung sa likod, diba, 14 yun. Ito, 16. Tandaan natin ganyan. Lagyan natin ng linya. Ganyan. Ngayon, agad-agad, sukatin natin yung waistline na 7. Hindi na tayo maglalagay ng additional na 1 1/4 para sa tax. Doon lang sa 7. Bali ito siya. Tapos, di ba pagka mayroon siyang tax dito sa gitna, doon sa baba, parang nabawasan siya ng half kasi may 1 1/4 na nabawas doon sa tax. So, tanggalin na natin dito yung 1/4, mga 1/2. Bawasan natin dito sa harap. Sa laylayan ng harap, dito sa side. Ipasok natin. So, ayan na siya. Ito siya. Papunta pa lang siya sa waistline. Ngayon, yung tax naman, hindi to yung katulad nung may tax na pahaba na 7.5 yung distansya niya. Ito, hindi na natin susundin yung 7.5. Mga malaki siya. Mga 4, 8, or 8.5 pwede. Ganyan. Kung 8.5, bali 4 1/4 ang kalahati. Tandaan natin dyan. Tapos, dito, umpisa dito hanggang sa baywang, iguguhitan natin ng kahit sa kalahati niya, ka-slide ng ganyan. Tandaan natin ng ganito. Tapos, di ba yung likod niya, 18 lang ang kinalabasan na haba. Pero yung harap, yun talaga ang sukat natin, 20. So, mas mahaba yung harapan ng 2 inches. Yung 2 inches, babawasin natin dito. 1 inch sa taas, 1 inch din dito sa baba. Yung pinaka-tax niya, lalim ng tax, 2 inches. Guhitan natin ng ganyan. Ganyan. Tapos, yung sa armhole, ganun pa rin ang proseso. Pasok siya ng 1 cm dito sa
likod. Ay, yan likod. Ito. Pasok siya ng 1 cm. Ganyan. Tapos 1.5 dito, tataas. At i-curve natin ng ganon. Ngayon, yung harapan naman, ganon din ang itsura niya. Bawas siya, may puwang siya sa harapan pag sinuot. So, guhitan na natin ng ganyan. One inch ang bawas mula sa gitna. Ganon. Mapapansin nyo, hindi ko pa siya ginaguhitan yung dito. Kasi ipiplits muna natin, tutupiin natin bago natin kurtihan ng paganyan para mas hindi kayo kulangin dun sa pattern o sa tela, yung banda dito. Kasi pag ginupit nyo yan ng ganyan at pilinilits nyo siya, hindi na yan magtatama. Kulang na yung yung pattern nyo. So, ang gupitin muna natin. Tapos, pantayin muna natin yan. Bigyan natin siya ng malaking allowance. Huwag na muna natin isunod sa guhit. Yung laylayan, pwede nang itama. Pwede na natin gupitin yung bawas sa harap. Ayan. Tapos, para makuha yung korte ng side, i-pleats natin to. Ganyan. Diba dapat 2 inches itong nabawas kanya. Yan, 2 inches. I-pleats natin yan, yung 1 inch. Pag tinahi natin yan, yung tax doon. Pag natahi na, pataas yung allowance, pag ganyan. Tapos, ito, syempre, ipa-flat natin doon. Kung ano yung talagang kayayari. Yan, makikita nyo, ganyan yung itsura niya. Ngayon, iguhitan na natin ng magandang curve. Umpisa dito sa laylayan, papunta dito sa baywang na 7, tapos papunta na doon sa sukat niya talaga sa waistline na 36. So, ayan po, ang ganda-ganda ng korte, sexy. Para mas madali to at mas maganda ang ang fit niya doon kaysa may tak sa harap na pataas, pahaba. Ayan po ang paggawa ng dart na sa side ganyan. Mayroon namang mga may dart pa sa pagganito, pero luma ng style yun eh. Hindi na yun ginagamit sa ngayon. Pero na lang kung may diferensya yung damit pagka sinukat na may bumubukol dito, ang nangyayari, lalagyan dito ng dart. Parang remedyo na lang yun. Pero mayroon din naman talagang ganun. Ngayon, ito po, yung nauna kong ginawa, at saka yung ganito, pag ginupit nyo, kasi maliit na lang naman yung parting harap, maiksi naman to, dodoblihin nyo yung pagtabas nitong harapan. Pero kung halimbawa, nagtitipid kayo sa tela, pwede naman yung dito lang sa parting gilid, yung harap, yung center ng harap, doble ng kaparehas ng tela. Dapat medyo malapad siya kasi bumubuka-buka siya, dapat yung nakikita, yung katulad pa rin ng tela dito sa ibabaw. So, pag ginupit nyo, malapad siya kahit mga 3.5 inches hanggang doon. Or, dublihin nyo na lang siya. At kung pwede pa, masasayang din naman yung tela kung sobra, pati na likod, dublihin nyo na rin. Pero kung nagtitipid, pwedeng walang lining yung likod, magbibigay na lang ng allowance sa tupi, or pwede rin na liningan ng ibang klaseng tela. Pero yung sleeve, wala nang Ito, yung sleeve nito, ganun na rin doon sa nauna kong ginawa. Parehas na din yun. Pinakita ko lang kung ano ang pagkuha ng ganitong klaseng dart sa side. So, yan po ulit. Maraming salamat sa panunood nyo palagi. At hanggang sa muli po. Hi everyone! Welcome to my channel. Sa ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng short pant. Paggawa ng pattern. Uumpisa na natin agad. Para madali. Ang gagawin nating sukat, waistline 27, hips 36,
Ang length, 12. Ang crotch niya, pag pinaikot harap hanggang likod, mga 24, halimbawa. Or pag pinaupo, pag nakaupo, pag sinukat mula waistline hanggang sa upuan, mga 9. Umpisahan na natin. Guguhit tayo ng L. Ganyan. Tapos, babawasan natin yung laki ng paha, mga 1 in 1/4. Itatapat natin yung 1 in 1/4 sa guhit. Tapos, tatandaan natin yung 9, to, hanggang 12, yung haba ng short. Tatandaan natin, guguhitan natin yung tanda, yung mark na ginawa natin. I-level natin dyan. Guhitan natin ganun. At saka dito. Ngayon, una nating susukatin yung hips. Ang hips niya, 36. Hatiin natin sa 4, magiging 9. Tandaan natin yung 9. So, dagdagan natin yung guhit kasi maiksi. Ngayon, doon sa 9, square natin siya, straight na guhit. Tama natin dito, yan, yung guhit sa taas, tama ito. Tapos guhitan natin dyan, straight. Ngayon, mula dito sa guhit na to, magsusuka tayo doon palabas 1 in 1/4 para ito sa yung kakaan. 1 in 1/4. At dito naman, mula dito sa guhit na to, pataas, 1 and 3/4. Tandaan natin ganyan. Tapos, dito sa taas, sa parting waistline, dito yung waistline, papasok tayo ng mga 1 cm or ½ inch. Yan. Tapos, guhitan natin, tama dito, dito, ganyan, at doon sa pinasok natin na 1 cm or ½ inch. Guhitan natin ganyan. Tayo na ako. Mali. Yan. Ngayon, i-curve na natin to. Yung curve niya, parang medyo paunat lang. Hindi siya masyadong curve. Kasi pag sa lalaki yun, pag sa babae, medyo paunat lang ang pagkakurbada. Ganyan. Pagkatapos, susukatin natin to ngayon. Yung lumabas na sukat, ito, hanggang dito. Ang kinalabasan niya ay 10 and 1/4. Hatiin natin yung 10 and 1/4, bali 5 and 1/8. Isusukat natin, umpisa dito sa gilid hanggang doon para makuha natin yung gitna. 5 and 1/8, tandaan natin. Tapos ang hita, ang sukat pala, mga 19. Hindi ko nasabi kanina. Sabi natin na 19, kalahati ng 19, 9 and 1/2. Igitna natin yung kalahati ng 9 and 1/2, bali 4 and 3/4. Yan, 4 and 3/4. Tandaan natin doon at saka dito, 9 and 1/2. Tapos, guhitan natin to. Yan. At dito, sa parting hips, ganyan. Ngayon, yung waistline, siyempre, 27, bali ang 1/4 niya, kalahati 13.5, hatiin pa natin siya, ay 6 and 3/4. So, dito banda siya. Yan. Ngayon, i-curve na natin dito, waistline papuntang hips. Kung may curve kayo, ito mayroon siya, gagamitin ko na siya. Pwede rin na i-draw niya na lang, drawing. Ayan. Tapos, bibigay tayo ng allowance sa tupi, mga 2 inches, ganyan.
At syempre, pag ginupit natin, hindi siya yung straight na straight, medyo pabuka siya doon sa baba. Kasi pabuka doon, kaya pabuka din siya para pag kinupit nyo, tatama siya dito sa parting medyo malaki. Konti lang na buka. Yan. So, ito na po yung harap ng short. Ang susunod gagawin natin yung likod. Gugupitin ko na muna. Ito na ngayon yung pagkuha ng likod. Ipapatong natin yung harap. Magbibigay tayo dito ng allowance, mga 3 inches dyan. Tapos sa taas, ganun din. Yung sa pattern, bigay tayo ng space. Lagay natin ganyan. Hanap tayo ng pandagan. Lagay natin yung ganito. Ayun, unang-una, guguhitan natin dito sa may crotch ng pa-slide. Mula dito sa gilid ng harap, papasok tayo dito mga 1 inch. Mga 1 inch, ganyan, tandaan natin. Tapos dito naman, kahit distansya ng 1/4 dito sa guhit. Ganyan. Okay, naguhitan na natin dito. Ganon din sa baba. Sa hemline noong short. Iti-trace din natin yung guhit. Ganyan. At saka doon sa pinakababa. Yan. Tapos, susukatin na natin para makuha yung likod. Guhitan pa pala natin sa taas. Sasabayan lang natin yung guhit ng harap. I-trace natin ng ganyan. Yan po. Dito, sinabayan lang natin doon. Tapos, tandaan nyo, naguhit tayo doon. Ginawa ko lapis muna. Susukatin na natin yung waistline. Ang waistline niya, 27. Ang kalahati, 13.5. Susukatin natin yung harap. Labas tayo ng 1/4 kasi kasama na dito yung allowance. Ilalabas natin yung 1/4. Bali, 6 in 1/4. Yung 6 in 1/4, itatapat muna natin dito. Titingnan natin kung saan siya hanggang yung 13.5. Bali, dito siya. Dito siya tatama. Yan. Plus yung tack sa likod, mga 1 inch. Tandaan natin. So, dito siya tatama. Ngayon, dito, mula dito sa taas na to, ng harap, suka tayo ng mga 1.5 doon papunta sa taas. Ito ang magiging taas ng likod. Pagka yung puwitan yung may-ari, yung magsusuot, kailangan dito mga 1.5, pero pag hindi naman 1 and 1/4, pwede siya. Tapos, yung sinukat natin na papunta doon, lilinyahan na natin hanggang doon. Ganyan. At dito naman sa may kakaan, ganun, mula naman dito sa harap, magsusuka tayo ng 2 and 1/2. 2 inches hanggang 2 and 1/2. At dito naman sa baba, mga 1 and 1/4, ganyan. Dito naman sa kabila, 1 inch. 1 inch or 1 inch, okay lang. Kaya lang pagka yung sobrang pagano na siya, makikita nyo naman. Ulitan na natin ng ganyan. Tapos dito 1 inch. Tapos yung hips, ganun din, katulad ng ginawa sa waistline, lalabas tayo ng 1/4 para sa allowance. Sukatin natin hanggang dito. Ganyan, ang kinalabasan, 8 in 1/4. Itapat natin yung 8 in 1/4 doon sa katapat nitong guhit sa ilalim. Para makuha yung 36, kalahati, 18. So, 18 ito, tandaan natin, ayan. Ganyan. So, ito, 18 plus allowance, ganun din doon. I-trace na natin ang pa-diretso na doon. Tapos yung dito naman sa likod, guhitan na natin ang pentel pin para malinaw. Tapos, i-curve na natin siya. Ayun, pwede nyo po siyang i-check kung ilan ang kinalabasan na sukat. Check natin. Ilabas natin yung 1/4 na allowance pati sa taas, 8 in 1/2. Tapat natin dito yung 8 in 1/2. Labas natin yung allowance na 1/2. 8 in 1/2.
hanggang dito, labas din yung allowance, bali 20 and 1/2. Plus yung paha na 1 and 1/4, harap likod, bali 2 and a half, i-add natin dito sa 20 and 1/2, so magiging ganun na siya, yung total niya. Okay naman, pasok naman siya doon sa cross na sinukat natin ng mula sa harap hanggang likod. So ngayon ito, pwede na natin siyang tanggalin. At gawa natin siya ng guhit sa tax. Hatiin lang natin yung likod. 9, 4 and a half, dito tatama. Tapos, makikita naman kahit hindi nasukatin, guhitan natin ng ganyan. Tapos ang haba ng tax kahit na 4 or 4 and a half inches, 1 inch yung binigay natin na allowance, guhitan natin ng ganyan. Ganon. Yan, okay na po siya yung likod. Siyempre, pag tinabas natin, magbibigay tayo dito ng allowance sa likod na malaki-laki. Para pag sa adjustment, kung pag nangyari, halimbawa masikip, mayroon pa siyang allowance. So, ito ang tahi natin dito, tapos magbibigay tayo sa cutting ng doon. At dito naman, may allowance na siya, kaya lang, medyo itataas natin ng konti dito sa may tax. Pag ganun, tapos ganyan siya. Ipakita ko, gupitin ko na. Ganyan. Bali, may allowance na din yung harap, ganun din itong likod. Hindi masyadong na. Ayusin ko lang yung guhit kasi hindi makita masyado. So pag makikita nyo yung likod, mas malaki siya sa harap. Ganyan. Yan ang tamang paggawa ng pattern ng short. Kasi yung mga nabibili, minsan makikita nyo pantay lang yung harap sa kayong likod. Pag sinuot yun pangit sa, pag naupo ka, mahahatak yung likod, bababa doon na sa kita na yung puwet. Tapos sa harap naman, pangit naman, parang may bumubukol dito. Kaya ganito yung tamang paggawa ng short na may paha. Iba naman yung paggawa ng may garter. Gagawa din ako ng ganun sa susunod. So, yan po. Maraming salamat sa inyong panunood. Paki-subscribe na lang at pindutin yung bell para ma-update kayo sa Sa ngayon naman, ipapakita ko kung paano kunin yung likod para sa short na may garter ang likod. Ganun pa rin yung harap, katulad ng ginawa ko sa una na walang garter, yung may paha. Ang gagawin natin para makuha yung likod, ganun din. Iti-trace natin ito, pero hindi na tayo papasok ng 1 inch, dito lang. Pantay natin yung sa harap. Yan, guhitan natin. Tapos ganun din dito, katulad ng ginawa natin doon. Ganun pa rin yung i-add natin. 2 and 1/2 or 2 inches. Ganun din dito. 1 and 1/4. Tapos pag ganun natin, 1 inch dito. Ganyan. Pero kung gusto nyo po na straight lang, medyo straight lang ng konti dito, dagdagan natin yung lakad. Tapos dito, i-straight na lang natin kung ano yung sukat sa hips. Kung gusto nyo ng straight na siyang ganyan. So, dito, nag-add ako ng 1 inch para yung sa allowance ng harap at likod. Kasi nasa likod na yung, malaki yung likod, maliit yung harap. Ando doon na yung napunta yung allowance. Tapos yung sa taas, sa waistline, ganun din. Tandaan din natin yung level ng taas ng harap. Ito. Pagkatapos, di ba nagtaas tayo ng 1.5, ganyan. At yung papatak ng niya, mas haba na syempre kasi garter eh. Kung ano yung sukat ng hips, 36, dapat pasok siya dito sa taas para, sa bagay, kung may zipper naman, walang problema. Yun ay may garter lang para, lalo na kung mga bata, para pag lumalaki, habang lumalaki sila, okay pa rin yung size ng short. So, ang gagawin natin, ilinyahan din natin siyang ganyan. Yan. Tapos, di ba 1.5 yung paha niya, or 1 and 1/4, halimbawa,
kalimutan ko yung ginawa kanina, 1 and 1/4, o tama. 1 and 1/4, doble natin siya, 2 and 1/2. Kasi ang gagawin natin sa likod, wala nang tela na dugtong pang babalot dun sa garter, bali tuloy-tuloy na yung yung gagarteran. 2 and a half, plus yung magbibigay tayo ng allowance para pa doon sa fold niya sa loob, kahit na mag-add tayo ng 4 inches mula dito sa waistline. Dadagdag natin yung 4 inches. Uulitin ko, 4 inches kasi 1 and 1/4 yung paha, dodoblihin yun kasi hanggang ilalim, tapos yung fold pa sa ilalim nun, bali 4 inches. Malaki na yan, hindi na kayo kakapusin. 4 inches dito, tapos ulitan nyo yun, ganon. Tapos yung hips na 36, kasi garter naman, kahit lumuwag siya, 8 and 1/4, itapat natin ulit doon sa, dito na siya sa guhit. 36, kahit lumuwag siya, maging dito siya sa 19, ganyan, diretso na lang natin ng ganyan. Diretso doon. Straighten na natin, okay lang. Pag tinahina, yung paha ng sukat ng harap, pasok siya doon sa sukat na niya, 27, yung 1/4. Pero yung doon naman sa likod, kasi mahaba siya, nasa ano na to nasa 10 and a half na siya, eh dapat diba 6 6 and a half, mga ganun. So may allowance siya sa pag-garter. Ang susukatin na lang natin, yung kalahati ng likod na 13 and a half, babawasan natin yung garter. Kung 13 and a half, ang gagawin natin sa garter, mga na lang, kahit mag-minus tayo ng 4 inches or 3 inches, depende doon sa banat ng garter. Kasi may mga garter na hindi siya masyadong mabanat, mayroon namang masyadong malambot ang banat, depende doon ang pagputol natin. Bawasan natin ng mga 4 inches, yung 13 and a half, 1, 2, 3, 4, o 9 and a half lang yung putol ng garter para dun sa likod. Yan. So, syempre, pagtabas, ganyan, curve natin ng ganon, yung likod. Straight na siya. Tapos magbibigay tayo ng allowance, 1/2 na lang, hindi na malaki. Kasi malaki na siya hindi na siya sisikip pa. Hindi na kailangan mag-adjust sa tahi. Kung sakali man, sa garter na lang. So, ayan po ang pagkuha ng likod ng garterized na short.